You shall not bear false against your neighbor. Hindi mo rin naman siya makapagsalita ng masama laban sa kanya. Dahil, paulit-ulit nga po ako, dahil iniibig mo ang iyong kapwa, hindi mo siya magagawang pagsalitaan ng masama. And you shall not covet. Hindi mo pagtatangka yung kunin mo kanyang ari-arian. Hindi mo siya pag-iisipan ng masama. Bakit? Pag-ibig. Paulit-ulit po kayo. Pero yun po talaga ang katuparan ng mga kautusan. Yan nga po ang sinasabi. Kung mahal mo ang Diyos, matutupad po ang mga utos niya na hindi ka magkakaroon ng Diyos sa Kanya. Maliban sa Kanya, hindi mo gagamitin ang Kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ganon din naman kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya magagawang patayin, hindi mo siya magagawang pagnakawan, hindi mo magagawang mga lunya. Ano? At ang iyong mga magulang, magagawa niyong igalang. Dahil dun sa pag-ibig na nararamdaman. So, sabi nga po sa Romans chapter 30 verse 8, let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. Ulitin ko po. Except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. The commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet. And whatever other commandment there may be are summed up in this one command. Love your neighbor as yourself. Love does not harm to a neighbor. Therefore, that is the fulfillment of the law. Kahit pa, isa-isahin mo pa yung mga kautusan, whatever other commandment there may be, yung mga bawal mga lunya, bawal magnakaw, bawal pumatay, yan ay nauuwi sa isang kautusan, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Sapagkat ang pag-ibig ay love doesn't harm to a neighbor. Walang maitutulot na masama ang pag-ibig sa kapwa. Kaya nga, naitanong ko rin sa sarili ko, bakit ba ipinangangaral pa ang pag-ibig? Nasagot ko po yun sa pamamagitan ng pag-observe ko rin sa sarili ko eh. Diba, most of our 24 hours sa isang araw natin, pagkagising mo pa lang sa umaga, di ba kung mong ginagawa yung pagpupulpil ng pangangailangan ng iyong sarili? Di ba gigising ka sa iyong tahanan, kakain ka ng mga gusto mong pagkain, magdadamit ka ng kung ano yung pinili mong gustong damit. Nalaya kang pumili ng mga bagay na gusto mong makamit. Ano? And most of that 24 hours, iniisip natin kung yung pangangailangan ng sarili natin. Yung ibig natin yung sarili natin. Kaya yung pag-ibig na pinangangaral natin dito, ito naman yung panahon para magbigay ka naman sa kapwa mo. Ang pag-ibig kasi yan ay pagbibigay sa kapwa na hindi mo iniisip muna yung ikakabuti ng sarili mo. Kaya nga love does not know how to anymore. Kaya nga yung pag-ibig na yan, nagkakaroon ng iba't ibang definition din eh. No? Maalala ko nung high school ako, yung mga slam book ba tawag doon, na mga may tanong na what is love? Iba-iba po ang sagot ng kabataan ko tungkol sa what is love. Iba-iba po ang definition nila. Ano? Kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Pero sa Biblia, ganito po ang sinasabi na definition po ng pag-ibig. In 1 Corinthians chapter 13 verse 4, ganito po ang definition ng pag-ibig. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, and always trusts, and always hopes, and always perseveres. Di ba po, ang pag-ibig, puro
kapakanan ng kapwa mo, yung ibibigay. Hindi pagmamayabang, ano? Puro kabutihan. Nakita niyo po yan, it is not self-seeking. Hindi mo hinahangad muna yung kagustuhan ng sarili. Ito kasi yung panahon na magbibigay ka naman sa kapwa mo. Yun yung pag-ibig. Kaya nga ang great example po ng pag-ibig, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. No? Hindi niya na inisip yung kanyang kapakanan na masasaktan siya, mamamatay siya sa kanyang gagawin. Kundi buong loob niyang ginawa yung kalooban ng Diyos sa kanya, na kanyang Ama, para makaisa katuparan yung pagliligtas sa sangkatauhan. Kahit ang kapalit pa ito, yung buhay niya. So, ayan po yung pag-ibig, mga kapatid. So, bago po yung sinabi ni Apostol Pablo, alamin po natin yung konteksto. Bago po siya dumating doon sa kanyang definition na ano nga niya ang pag-ibig. Alamin natin, simulan po natin sa verse 1 ng chapter 13. Ang sabi po ay ganito, if I speak in tongues of men or of an angel, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Ito pong tungkol sa speaking tongues o yung pagsasalita ng iba't ibang wika, hindi po ninyo mababasa yan sa ibang letters ni Apostol Pablo. Marami po kasi siyang sinulatan, ano? Yung Romans, yung Galatia, Ephesians. Ito pong tungkol sa speaking tongues, mababasa niyo lamang po yan dito sa letters to the Corinthians. Sapagkat naging problema ito ng church sa Corinth, yung pagsasalita ng iba't ibang wika. At ginagawa nga ito ng mga kapatid sa iglesia. Kaya ang sabi niya, basahin ko po sa Tagalog. Kung ako ay magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o patingaw na umaalingaw. Kasi po, kung titignan niyo po, yan po yung mga kaloob ng Espiritu. Ang purpose po kung bakit yan pinagkaloob sa iglesia, ang purpose po niyan is given for the common good, para po sa pakinabangan ng iglesia. Kung babasahin po natin yung nakalagay dyan na verse in 1 Corinthians chapter 12, verse 4, ang sabi po dyan, ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat isang Espiritu. May iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat isa Panginoon. May iba't ibang paggawa, datapwat isa ang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapwat sa bawat isa ay may binibigay ng pahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. No? Para po sa kapakinabangan ng iglesia, kung bakit po ibinigay itong kaloob na ito. Kung itutuloy pa po natin dyan, ang sabi po sa verse 10, at sa iba'y may mga paggawa ng mga himala, at sa iba'y hula, at sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu, at sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y mga pagpapaliwanag ng mga wika. So yun po yung purpose niya kung bakit siya pinagkaloob ng Espiritu, para pakinabangan ng iglesia. Tapos in chapter 14, verse 12, ganito naman ang ating pong mababasa. Gayon din naman kayo, na yamang kayo'y mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, ay pagsikapan ninyo kayo'y magsisagana sa ikatitibay ng iglesia. Masikap silang igawin yung mga kaloob, yung mga hula, yung mga pagsasalita ng iba't ibang wika. Pero sabi niya Apostol Pablo, pagsikapan ninyo kayo'y magsigawa sa ikatitibay ng iglesia.